Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sa tagal-tagal na nagpoprotesta sila, sa taon, dekada na ho sila nagpoprotesta, lahat ng pinoprotesta nila ay yung sitting president. Ngayon lang sila hindi nagprotesta sa ganun. Diyan pa lang, aba, napaka-obvious na. Diba? Pero mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero ang matindi dito, pag-usapan muna natin itong, diba, alam nyo yung plano ni na sinasabi ni Senator Amy, yung Plan C, 'di ba? Yung Plan C, ano 'yon? Kasi yung Plan A yung yung Plan A yung PI, yung People's Initiative. Yung Plan B daw ay yung impeachment, hindi rin natuloy. At yung Plan C ay yung di umano daw ilalagay si Remulla bilang isang ombudsman, tapos kakasuhan ng plunder si VP Sara Duterte at syempre hahatulan na guilty para hindi na makatakbo. Yun daw yung Plan C. Nag-warning na siya. Kaya nga sinabihan niya yung doon sa ombudsman na parang wag ka sana magpa-impluwensya o magpa-pressure kasi alam ko na pinipressure ka. At ngayon, ladies and gentlemen, lumabas po yung desisyon. Ayan. Ngunit, mamaya pag-usapan natin. Yan desisyon na yan, ano ang sinasabi dyan? Diyan sa desisyon na yan, sinasabi, parang na-dismiss na daw. Okay? Na-dismiss na daw yung kaso ni Remulla. So, sa madaling salita dito, nakalagay, Ombudsman dismiss cases against DOJ Secretary Remulla. Dismiss na daw. Okay? The Office of the Ombudsman clears. Ibig sabihin, klaro na siya. Pwede na siyang maging pagpipilian sa ombudsman. Kasi yan ang requirement Kailangan wala kang kaso. Kailangan clear ka sa ombudsman na wala kang kaso. So dito, the Office of the Ombudsman clears DOJ Secretary of Criminal and Administrative charges linked to the arrest and handover of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ladies and gentlemen, dito pa lang, makikita mo na yung bias. Makikita mo na kaagad na nilulutong Macau na nila itong issue na ito. Bakit? Kasi sabi nga po ni Senator Amy, ayan ang pahayag ni Senator Amy. Sabi niya dito, basahin natin. May kaso pa rin si Secretary Boying Remulla dahil nag-file ako ng motion for reconsideration which is in all trial, in all proceedings, meron talagang MR. Pag kunwari nag-decide ng court, sinabing ganito, pwede kang magpa-MR. Motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Remulla at iba pa. Ayon sa rules of the Office of the Ombudsman, maaaring magsampa ng motion para sa reconsideration sa loob ng 5 araw. Agad-agad na nagsampa si Senator Amy. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon.
malinaw na naisampa ito ng nasa tamang oras. Ibig sabihin, paglabas ng desisyon, nagsampa kagad ng MR. Sa makatuwid, may nakabimbing pa ring kaso si Remulla sa Office of the Ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat sa panlilinlang na ito. Naku po. Para bagang sinasabi ni Senator Amy, since may MR and pasok yung aking pagfa-file ng MR within the 5 days, hindi pa ho clear si Remulla. So hindi dapat sabihin ng ombudsman na clear na siya. Kasi dito, sinabi na clear na po si Remulla. Di ba? Kasi pag sinabi mong clear, candidate na po siya for ombudsman. Ay, nako, ladies and gentlemen. Sabi nga, sino mang maglabas ng ganoong clearance ay kasabwat ng panlilinlang na ito. Gago! So dyan, ladies and gentlemen, mukhang merong ghost hand Gago! na gumagalaw sa loob ng ombudsman na tila mukhang ang papunta nito ay talagang gawin ng ombudsman si Remulla. Mga kababayan, kayo po ba ay papayag sa ganito? Ito ay lantarang pangbabastos na. Hindi ko sinabing wag sila mag-declare nitong papel kasi karapatan nila yan di ba? Na mag-decide. But until there is a motion for reconsideration, you cannot say it's clear. That clear will indicate a go signal na candidate, pwede nang maging kandidato si Remulla bilang ombudsman. So you are, sabi nga nililinlang mo. You are misleading the panel na magdi-decide. Kasi para mo sinasabi, libre na, okay na si Remulla. Hindi tama yun, ladies and gentlemen. Mali po yun. Alam nyo, matindi ho talaga ito pangyayari na ito, di ba? Kung maalala ninyo, kinuwento ko kahapon yung plano ng demonyo. Linawin ko po, wala po akong tinutukoy na tao. Doon sa demonyo. Ang sinasabi ko po doon, may plano ang demonyo at syempre may sumusunod sa demonyo. Gago! Hindi kasi tandaan ninyo, di ba, lagi nating naririnig. Kasi ito, walang biro ito. Lagi nating naririnig yung John 10:10. Alam niyo yung John 10:10? I came so that you might have life and have it abundantly. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Yan. John 10:10. May plano daw ang ating Diyos sa atin ng mabuti, magandang buhay. Yeah? Pero wag nating kakalimutan ng John 10:11. Kasama yun nasusulat din yun Ang plano daw ng magnanakaw, the thief comes to destroy, kill. The thief comes to kill. Dali para mas tama tayo. Mamaya mamali tayo John 10:11. Ayan. Alam mo naman ako Naku po. Wait. Mali pala, Sorry. John 10, wait lang. Automatic. Mali ako ng Sorry naman. Ayan. Linawin natin, Kasi, ayan, basahin natin, Uy, bakit ganun? Hindi, alam mo, importante po kasi ito. Kasi nga, ayan. Laging kino-quote to, pero nakakalimutan yung kasunod. Di ba? John 10:10 pala. Yon. Sabi dun sa John 10:10 that the thief comes only to kill, to steal and kill and destroy. Laging kino-quote pala, yung I have come that they might have life and have it to the full.
Yun yung sabi ng Panginoong Hesus. Pero nakalimutan yung first sentence, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Anong ibig ko sabihin? Alam mo, ang demonyo may plano din. Kung may plano ang Diyos sa'yo na maganda, may plano rin ang demonyo sa'yo. May plano ang demonyo sa bayan natin. Wasakin ng todo-todo. Papasukin tayo sa isang korap na bansa at magnanakaw ng mga politiko. At yung plano na yan, ladies and gentlemen, sa tingin ko talagang tanggalin sa posisyon si VP Sara Duterte. Alam naman po natin na ang linis-linis na mga Duterte pagdating sa ganyan. So, plano nila, di ba? Since napahamak sila doon sa flood control project, sinisi nila. Sinabi ni Marcos, hindi ako yan, sisinang iba. Nung tumatama na kay Romualdez at saka kay Zaldico, kailangan na silang gumawa ng plano. Isisi sa ibang tao ang mga Duterte at yung mga senador na kakampi niya. Yun yung plano. Okay? Yun yung demonyong plano. Ngayon, ladies and gentlemen, kung sakasakaling hindi magtagumpay yun, kasi talagang yung mga tao, kahit anong sisi mo sa mga Duterte, nasusuplak sila. Diba? Sinisisi nila si Pulong. Ladies and gentlemen, the problem is not the project. The problem is the ghost project. Ang problema sa Davao, kitang-kita nila yung proyekto. Sumusuplak sa mga mukha nila yung proyekto. Ibig sabihin, kahit sabihin mong, oo, may allotment dyan sa distrito ni Pulong. Ang tanong, meron bang proyekto umusbong? Meron eh. So, bumubuelta lang sa kanila yung kanilang paratang sa mga Duterte. Ganun lagi ang nangyayari. So, alam nyo, etong Plan C na sinasabi ni Senator Amy, mukhang ito ang talagang pangganon. Mukhang ito talaga yung kung hindi madadali sa paninisi ng flood control project itong si VP Sara Duterte, ito ngayon ang idadali. Kasi ito alam natin nag-fail yung plan nila for impeachment. Although, they're still planning on it. Kaya nga nila ibinalik si Soto. Nilagay si Soto bilang Senate President. Pero siguro dahil nga sabi ni Lacson, manipis. Manipis yung dalawa lang ang bumaligtad or something like that. Na yung narinig ko na binanggit. 2 o 3 lang ang bumaligtad from the majority sa minority. Mapapalitan ng speaker, ang president, Senate President. So ibig sabihin, may chance na hindi pa rin matuloy impeachment. So their best chance is controlling the ombudsman. Paano nila magagawa yun? Maglalagay sila ng bata nila na alanganin. Alam naman po natin si Secretary Remulla, ang mga desisyon niya nalanganin. So anong ibig ko lang sabihin? Mukha talagang yung pinaplano ni Senator Amy na plan, na sinasabi niyang plano na Plan C, mukhang matutupad dahil dito sa kalalabas na balita na ito. Ayan naku po, ang lupit. Pero ladies and gentlemen, lagi ko sinasabi sa inyo yung sa ating constitution that we are a democratic country and the power emanates from the people. Alam nyo, marami na ngayon talaga ang nananawagan dahil kakaiba ho talaga Kahapon lang, umambun lang umambun lang, talagang bumaha na kaagad. Hindi, para lang tayo, balikan lang natin ng kahapon lang itong news na ito. Pero wisyong bahana naman ang tiniis sa Quezon City matapos lang ang ilang minutong pag-ulan. Nakatutok live si Maris Umali. Maris. Becky, humupa na ang baha dito sa may Maria Clara Street at Araneta Avenue dito sa Quezon City. Pero kanina ay umabot hanggang tuhod ang baha kahit na panandalian lang na bumuhos ang napakalakas na ulan.
Alas 4 ng hapon simulang bumuhos ang napakalakas na ulan sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang sanhi nito. Sa loob lang ng ilang minuto, tumaas agad ang baha rito sa may Maria Clara Street, corner Araneta Avenue. Perwisyo ang hatid sa kapwa motorista at mga pedestrian. Kahit unti-unti nang humuhupa ang baha, hindi pa rin Grabe, ito lang kahapon lang itong balita na ito ha. Sabi ko nga talagang merong senyales ibinibigay ang ating ayoko isama sana ang Panginoon dito, pero ganun talaga eh. You cannot separate God sa bansa. Kasi kung titingnan mo sa Old Testament, lahat ng galaw ng mga king ay may kinaugnayan ng Diyos. Even allowing some wicked king, merong dahilan ng Panginoon kung bakit pinayagan yun. Ito, nababalita na magkakaroon ng rally ngayong weekend and sa mga darating na araw. Binigyan huli ng senyas ang taong bayan, ang mga Pilipino. Ito, wag niyong kakalimutan. Ninakaw ng gobyerno ang ating buwis. tuloy ang maraming motorista sa takot na tumirik. Gaya ng motorcycle ride-hailing driver na nagdalawang isip muna kung susuong sa baha. Hatid ko siya ma'am sana sa Santa Cruz. Kaso... Saan mo na siya hatid ngayon? Umayos ka ha? Bakit naka-smile si ate? Ate, ba't pa smile ka dyan? Naku, delicate siyang ano. Biro lang kuya, binibero-bero lang kita ha. Kasi tingnan nyo, biglang nag-U-turn. Kuya, huwag kang biglang biglang kakaliwa ha. Baka bigla kang pumasok kung saan-saan. Paanan. Ayan nga baha. Pag umikot naman, napakalayo. Kaya di ko alam. Anong decision mo? Siguro ma'am, iikot na lang, mahirap sumugal dyan. Naku po! Parang enjoy si kuya, sabi niya. Ma'am, wag muna tayo muwi, wag muna tayo sumugal dyan, magkape muna tayo. O kaya mag-fried chicken muna tayo. Gago! Kuya, naka-video ka. Alam ng asawa mo, tsaka alam ng asawa, may boyfriend kaya yung babae? Binibiro ko lamang po wala ko silang relasyon. Oo ma'am, masisira yung motor ko. Kasi nakangiti si ate, oo, tingnan mo. Iba yung ngiti niya eh. Na lang po kasi mataas po yung baha po eh. Tapos tuwang-tuwa naman si kuya. Gago! May bago na tayong love team, ladies and gentlemen. Pag nagkaanak sila, anong pangalan? Zaldi. Bakit? Gago! Bunga ng plad. Gago! Pwede rin Martin. Gago! Umayos kayo Hindi. Biro lamang po yun Binibiro ko lang si kuya at si ate. Pero di gaya nila, may mga naglakas loob na lumusong sa baha gaya ng ambulansyang ito at ng mga motoristang ito. Tumigil na ang ulan pero mahigit 1 oras pa bago tuluyang humupa ang baha sa lugar na ito. Hindi ganyan sa Davao. Sa Davao, sandali lang. Babaha naman. Kasi normal lang bumaba. Kahit sa ibang bansa bumabaha eh. Pero ang bilis mawala. At saka yung sa ibang bansa, mababa. Pati sa Davao naman, mababa. Sa Davao City, mababa. Tapos nawawala kagad. Ang sunod naman binuno ng mga motorista, mabigat na traffic. Grabe Vicky, nandito ako ngayon sa may panulukan ng Araneta Avenue. Ay, hindi ako naniniwala. Dapat next time doon ka sa baha. Kasi ganun yung mga reporter, di ba? Sumasaw-saw sa baha. Tapos saka magsasalita. Nandito ba ako sa baha? Abot hanggang ulo. Pero nakakapagsalita pa siya. Next time, ganun, Marisa. Gago! Lulusong ka sa baha. Tapos kailangan nakaganon ka na. Nandito ba ako sa baha? Abot hanggang ulo. Ganun, ha? Biro na. At ang Maria Clara Street at hanggang sa mga sandaling ito ay mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan, no? O yung mabagal yung usad ng mga sasakyan. Alam mo ko ako sa'yo, sisihin mo Davao. Dahil sa baha dyan. Sige na! Naiya ka pa eh. Woo! Naiya ka pa, te. Kunwari ka pa dyan, te.
Sisihin mo na Davao. Yan, mabigat ang daloy ng trapiko dahil kumakapal palalo yung volume ng mga sasakyan. Dito sa may Maria Clara Street ay aabot hanggang mga 500 meters yung haba ng traffic, habang dito naman sa may Araneta Avenue ay mahigit 1 kilometro ang haba ng traffic. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa may Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris. Ayan. May paalala, di ba? May paalala sa atin ang langit at sinasabing, ayan, no, huwag niyong kakalimutan. Ngayong mga darating na araw, huwag niyong kakalimutan yan. Alam mo, ladies and gentlemen, ito, maganda ho itong panawagan. Nananawagan na po ang ating mga leaders. At ito ho'y napakagandang panawagan ni Senator. Sayang, ito talagang dapat naging senador din eh. Sana katandem ito ni Cayetano, katandem ito ni Marcoleta. Lumalala at talaga namang hindi may pagkakaila na sobrang tindi na ng nakawang nagaganap sa kamanang bayan sa ating bansa. At regarding that, ay hinanap uli natin yung isang nagsusulong ng mga kabutihan para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng grupong Maisog. Sa katauhan po yan ni former Executive Secretary si Attorney Vic Rodriguez na nasa ating linya ngayon. Attorney Vic, magandang hapon po sa pag-iisipan to Hapon po, joining us via Zoom. Yes, Ayun. Ay, magandang hapon Miss O. Karen at magandang hapon Ginoong Henry Uri at magandang hapon po sa lahat ng Pilipino at magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo. Attorney Vic, can you brief us muna? What is Maisog again? Para lang yung ating mga kababayan ay may background na kaunti sa Maisog. Maraming salamat, Henry. Ang hakbang ng Maisog ho ay hindi political party. Ito po ay isang social movement na itinatag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January 2024. At ang core advocacy po ng hakbang ng Maisog, kami ay nananawagan nung araw pa for transparency, accountability, peace and security sa ating bansa, sa ating pamahalaan. Maisog is matapang, di ho ba? Maisog is matapang, maisog is brave. Bisaya ng... Ng salitang Bisaya. Yun. Okay. Maisog. Ayan. So, may we also know, Attorney Vic, medyo malawakan na rin po ba ang mga miyembro, yung mga kalahok, mga volunteers ng Maisog, itong movement po ninyo? Yes, Karen, ang hakbang ng Maisog kami ay inabot kami ng electoral exercise nung nakakatapos ng midterm election. Kanya kami ay lumahok sa senatorial race sa aking katauhan bilang kanilang kandidato. So kami ay hindi lamang nationwide kundi worldwide. And tumbukin ko lang, Henry, para lang paglilinaw, hindi naman natin na ugali yung mga hijack ng ideya. Ang hakbang ng Maisog po, hindi po kami ang organizer ng magaganap na rally bukas, September 12. Hindi rin po kami ang organizer ng magaganap na rally sa September 13. Hindi po namin kilala kung sino ang organizer or nasa likod ng mga pagkilos na ito. Ang aming pong pahayag, ang naging pasya ng Executive Council ng hakbang ng Maisog late last night, ay kilalanin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng galit dahil talagang talamak ang kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kanya amin itong kinikilala at aming iniengganyo ang lahat ng Pilipinong meron pang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating bansa regardless of your political color, creed, leaning, belief, or affiliation. Tanggalin po natin sapagkat ang krusada laban sa korupsyon, sa talamak at garapal na kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. administration should be colorless. Walang berde, walang itim, walang asul, walang pink, walang dilaw, walang pinklawan, walang orange, walang pula. Ang nakataya dito ay ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Ang nakataya rito ay ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kanya dapat magsama-sama tayo sa tabi ang mga personal na pamumulitika. Hayaan natin na ang taong bayan ang manguna. Sila dapat ang bida at hindi natin dapat ito hijackin o gawing platform para naman na isulong yung kanya-kanyang political interest or agenda. Kanya kami,
kinikilala natin yung seriousness of the problem, hinihikayat natin ang lahat ng Pilipinong may pagmamahal pa sa Pilipinas at may malasakit sa kapwa Pilipino, lumabas po kayo sa lansangan at maging bahagi ng payapa at lawful protest laban sa korupsyon. Lawful, yan. Ha? Napaka-importante yan. Lumabas tayo, mapayapa. Ipakita lang natin, ladies and gentlemen, hindi naman natin kailangan magmura doon, hindi naman natin kailangan manunog, mag-vandal. Let's just show, 'di ba? Ipakita natin, walang kulay. Ako pupunta ako diyan pero nakamaskara. Hindi, totoo. Kasi ayoko magkaroon ng kulay. Ayoko magkaroon ng political color na I'm just there to campaign for the Duterte. Hindi, pupunta po ako diyan in a very silent way. Magpapakita po ako ng bilang isang Pilipino lang, hindi ho dahil isang vlogger o whatsoever. Magpapakita ako, nakamaskara po ako diyan. Nakabili na po ako ng Manny Pacquiao na mask. Biro lang po ha. Totoo po. Antayin nyo ako dyan. Okay. Attorney Vic, itong inyong grupo ay magtutungo rin sa ang lugar at sa anong petsa at kanino kayo makikipagsanib puwersa? Patang usapan din, Henry, ang naging pasya ng Executive Council hanggang kagabi ay hayaan natin ang ating panawagan sa lahat ng Pilipino na gustong makibahagi sa payapa at lawful protest na magaganap sa bukas. Sunod-sunod ito, Henry, marami ito. Pero hindi kami sadyang magpapakita roon dala ang bandera ng hakbang ng maisog. Bakit? Para respetuhin natin yung talagang nananaig na sentimiento ng mga Pilipino na galit na sa korupsyon. Ayaw na ng politika. Santabi natin ang politika. Ulitin ko walang kulay-kulay. Walang kulay-kulay to pero hindi kasali yung mga NPA. Hindi, linawin lang natin Kasi yung mga NPA, kriminal yun At saka yung mga bata nila. Yung mga tauhan nila. Kasi may tauhan talaga sila Hindi dapat kasama yun. Doon tayo sa tunay na mamamayan. Kaya nga, wag natin hayaan na i-hijack ng mga makakaliwa ito. Yung mga NPA, wag natin hayaan. Dapat tayo mismong mamamayan, yung tunay na mamamayan, na we are not really... Kasi ito mga NPA, alam naman natin ang gusto mangyari niyan. Sakupin ng Pilipinas. Huwag tayo doon. Dapat tayong mga mamamayan, tayo talaga yung mag-ingay. At nagmamasid ang pamamayang Pilipino. Kung sinong politiko or political group ang magsasamantala at gagawing kanilang platform ang mga magaganap na political rally sa mga darating na araw. Because, Henry at Karen, itong korupsyon, hindi lang ito political issue Ito yung social, economic, even moral issue na ito. Kanya ito wala nang kinikilala ito. Sama-sama tayo rito. Kasama ka Henry, kasama ka Karen, kasama ako, kasama tayo rin. So, Attorney Vic Rodriguez, sir, nabanggit po kanina sa mga interviews na si NCR PO ay on heightened alert. Marami pong mga inaasahan din po sila ng mga pagprotesta, mga kilos protesta. So, with this in mind, how will you also ensure na magiging well-organized? Nabanggit nyo nga po, peaceful, tahimik po, lawful. Yan po yung mga nabanggit nyo rin po. Ang magiging protesta po magiging kilos protesta po natin, hindi po tayo lalampas, hindi po tayo aabot sa meron pong masasaktan, may mga masisira po na mga properties. Kasi alam naman po natin, social media, nakikita natin, na monitor natin, marami pong mga kilos protesta sa iba't ibang parte na po ng mundo due to corruption and due to civil unrest na rin po dahil sa pagpapatakbo po ng kanilang mga gobyerno at yung kanila pong mga issues, internal issues. So nakikita po yan ng mga kabataan, nakikita po yan ng mga kababayan po natin. How do we ensure naman dito po sa atin, lalo na po yung inyong mga kasamaan sa maisog po, ay they will follow the rules and they will also respect the law when it comes to ito nga po, mga kilos protesta. Attorney. Ang hakbang ng maisog, we have always been an advocate for respect for the rule of law
Ang aming panawagan palagi ay respetuhin, protektahan at kilalanin ang ating saligang batas. So wala kayong magiging problema sa mga kabahagi ng hakbang na maisog. In fact, let me just take this opportunity since nabanggit mo ang ating pambansang kapulisan. Ako po ay nangungusap at nakikiusap sa ating mga kasundaluhan, yung mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din po ang mga miyembro ng PNP. Kayo po ang aming tinatakbuhan sapagkat naniniwala kami na nanumpa kayo sa katungkulan na ipagtatanggol ang ating bansa at ang interes ng mamamayang Pilipino. Huwag po sana ninyong hahayaan na magamit kayo at pigilan ang anumang lawful at peaceful na protesta na gaganap. Hayaan po niyong magpahayag ang mamamayang Pilipino ng kanilang karapatan na mayroon pong garansya, nakaukit at nakasulat sa ating saligang batas. Huwag po kayong magpapagamit at sana ho, let us respect the rule of law, let us respect yung mga Bill of Rights ng bawat Pilipino. Kayo po ay nanumpa na paglilingkuran ninyo, hindi po ang mga tiwaling politiko, kundi ang mamamayang Pilipino. Alright. Attorney Vic, so linawin natin yun, ha? Huwag sana kayo magpagamit kayong uniform personnel. Alam mo, eto, marami hong nanonood sa ating mga pulis, tsaka mga sundalo. Again, it's lawful order. Follow it. That is your job. Pero pag meron ng unlawful order sa inyo, ilagay nyo lang sa isip nyo na kailangan natin ng mga bagong bayani. May mga pumapalag na ho sa kamera. Kita nyo naman, kahit yung isang parang medyo niloloko nga nila na parang may tama, pero at least pumalag. Diba? At least pumalag kay Speaker Romualdez. Marami na ho unti-unting bumabangon at lumalaban. Ibig sabihin, naninindigan. Kung ito mga to, kaya nilang lumaban at manindigan. Sana tayo rin, pag panahon, na utusan na kayo ng hindi tama. Diba? Lawful order, follow it. Let's maintain peace. Pero kung uutusan kayo para lang pahirapan o para lang talagang anuhin ng mga ralista, sana po wag ho kayong pumayag. Right now, what exactly is your position within Maisog and what is exactly your announcement dito po sa mga nangyayaring ito, lalo na yung pagpapahayag ng damdamin ng ating mga kababayan? Ano ang talagang inyong nais ipanawagan sa kanila? Ang ating panawagan sa ating mamamayang Pilipino, panahon na tayo ay manindigan. Ipahayag natin ang ating mga saloobin at prinsipyo ng payapa at naayon sa rule of law. Paulit-ulit tayong rule of law, paulit-ulit tayo ng ating saligang batas sapagkat we never espouse any violent form of protest. Tayo ay para sa peaceful and lawful protest. Nananawagan tayo na ating sama-samang